Ikaw at ang iyong kapatid ay sabay na tumawag ng halimaw. Ang kapatid mo ay nakatawag ng pinakamababang uri ng hukay na daga. Samantalang ikaw ay matagumpay na nakatawag ng epikong dragon. Hindi inaasahan na pinilit ka ng mga magulang na makipagpalit sa kapatid mo. Maging ang dragon na tinawag mo ay kusang pumili sa kapatid mo. Nang maaga sa iyo ang lahat at ituring kang ganap na walang silbi. Ikaw ay biglang nakabind sa sistemang Antas Diyos, na nakakakita ng lahat ng nakatagong ruta ng pagsasanib ng mga halimaw. Sa sandaling ito ikaw ay tumalikod at pumasok sa black market. Ginastos mo ang lahat ng ipon para bumili ng 2 halos mamatay na pilay na alagang halimaw. Dumating ka sa basement level. Sa paligid ay mga kalawangin na bakal na kulungan. Kapag hindi nabenta ngayong gabi ay papatayin. Isa-isa mong sinuri, mahusay, putol ang harapang paato yung baging na diwata ng bulaklak. Pihira, 2 araw na lang ang natitirang buhay. Gaya ng inaasahan puro mga pilay. Ikaw ay nadismaya, bigla, sa gilid ng iyong mata ay may nakita kang bakal na kulungang nakababad sa maruming tubig. Isang tingin lamang, siksik na impormasyon ang muntik nang pumutok sa iyong paningin. Mabilis kang lumapit, sa loob ng kulungan ay isang maliit na pagong na basag ang halos kalahati ng kanyang shell. Nang makita ka nito, pinilit nitong iangat ang ulo. Sa mga mata nitong iyon, puno ng pananabik na mabuhay. Pangalan na bubulok na baluting pagong ng tubig antas bihira kalagayan basag ang shell. Hindi maayos ruta ng pagsasanib 26. Yelong sumpang sinaunang malamig na itim na pagong alamat. Katumbas ng nabubulok na baluting pagong ng tubig buhay. Dagdag putol sungay malamig na ahas ng tubig buhay. Materyal bangin na lumulubog na fungus. Maruming latak ng madilim na tubig. Buhol ng iisang puso. May kabuuang 26 na ruta ng pagsasanib. Humigop ka ng malamig na hangin. Mariin mong tinitigan ang huling ruta. Yelong sumpang sinaunang malamig na Xuanwu antas alamat. Xuanwu, ito ba ang banal na hayop na Xuanwu sa aking imahinasyon? Tuyo ang iyong bibig at dila. Inilabas mo ang iyong kamay. Marahang hinaplos ang basag nitong baluti. Ang apoy ng paghihiganti ay nagliyab sa iyong dibdib. Tila naramdaman din ito ng munting pagong. May damaloy na nakakapasong init sa mga bitak ng baluti. Sa sandaling ito, bigla mong nakita ang refleksyon sa maruming tubig. Biglang lumitaw ang anino ng abis na demonyong dragon. Agad pagkatapos, ito ay biglang pinalipad ng munting pagong sa isang hampas ng paa. Ikaw ay napangiti, puno ng paghanga ang iyong mga mata. Ayos, ikaw na ang napili. Gagamitin natin ang sirang dragon ng ilog at dagat. Bilang unang tuntungan mo, mas lalo pang nagkataon. Ang isa pang halimaw na kailangan sa pagsasanib ang putol sungay na malamig na ahas ng tubig. Na kanina mo lang nasal ayan sa kabilang sulok. Agad mong kinuha ang munting pagong at ang ahas. Nakapwa naghihingalo at binili silang 2. Ang 2 ito ay nagkakahalaga ng 100,000 espiritong barya. Pagkatapos, sinabi mo sa taga-benta na huwag munang magmadali. Mayroon pang 100,000 rito. Tulungan mo akong kunin ang 3 materyales na ito. Sinabi mo sa kanya ang mga pangalang abis na lumulubog na fungus maruming latak ng madilim na tubig at buhol ng iisang puso. Habang ikaw ay naghihintay, ang mga tao sa bulwagan ay nagtuturo-turo sa iyo. Tingnan ninyo, binili ng hanggal ang 2 pilay. Nabaliw na ba sa kahirapan? Binili pa para maging pabigat hahaha. Sa iyong palad, ang 2 munting nilalang ay nagkulot, nanginginig sa hiya at takot. Sinulyapan mo ng malamig ang mga mangmang na iyon. Pagkatapos ay inangat mo ang 2 munting nilalang sa harap ng iyong mga mata. Mahinang sinabi na huwag silang pansinin. Hindi kayo pabigat, kayo ang pinili ko, kayo ang pinakamabuti sa buong mundo. Sa mga matang basang-basa ng 2 munting nilalang, puno ng hindi makapaniwala, maingat silang nagtaas ng ulo. Ang aking mga halimaw, walang karapatan ang iba na makialam. Matatag mong sinabi, ang mga salitang ito, ay parang tatak na inukit sa kanilang mga puso. Pagbalik sa tinutuluyan, isinara mo ang lahat ng kurtina, tinelyuhan ang bawat siwang, maingat mong nilinis ang mga sugat ng 2 munting nilalang. Pagkatapos ay inilabas mo ang lahat ng materyales. Maghanda na kayo, magsisimula na ako, maaaring masakit ito, ngunit ito ang simula ng inyong bagong buhay. Mariing tumango ang 2 munting nilalang. Kahit mamatay sa sakit ay titiisin nila. Kailangan nilang lumakas, upang protektahan ng tanging taong naging mabuti sa kanila. Ang proseso ng pagsasanib ay labis na masakit. Sa tindi ng sakit ay nawalan sila ng malay. Ngunit wala ni isang daing ang lumabas. Sa sandaling iyon, isang nakakasilaw na gintong haligi ng liwanag ang biglang sumabog sa silid. Isang di nakikitang alon ang sumugod pa itaas. Kasabay nito, palasyo ng Panginoon ng lungsod Nanyang. Ang pinuno ng lungsod na si Su Tinglan ay nababahala dahil sa bitak ng subworld. Bigla, isang banal at napakalakas na aura ang nagpaikli ng kanyang mga pupil. Ang aurang ito ba ay ang pagbaba ng isang panimulang halimaw na antas alamat? Agad niyang itinanggi ang ideyang iyon. Imposible, may tao ba? Agad suriin ang buong lungsod. Samantala, sa loob ng iyong silid sa hotel, naglaho ang gintong liwanag, ang munting pagong na kasing laki ng palad. Ngayon ay kasing laki na ng palanggana. Ang basag na baluti ay natakpan ng malamig na bughaw na misteryosong mga guhit. At ang maliit na ahas, ay nakapulupot sa baluti. May tumubong kristal na bukol sa tuktok ng ulo. Tila ganap ng nagsanib sa baluti. Kinakabahan mong sinuri ang bago nitong impormasyon. Pangalan Ice Pin sinaunang malamig na Xuanwu kalidad alamat antas. Bronze antas isa kasanayan dakilang Yinzuan Mist. Bigat ng malalim na dagat.
Ruta ng Ebolusyon Bantay Xuanwu ng Hilagang Palasyo Mythical. Talagang nagtagumpay. Antas alamat, Xuanwu. Nanginginig ka sa matinding tuwa. Ito ang tunay na cheat. Ang epikong sirang dragon ay hindi man lang karapat-dapat sa harap nito. Hinaplos mo ang munting nilalang na mahimbing pang natutulog. Pinangalanan mo itong Shenbao. Sumagi sa isip mo ang mga kasuklam-suklam na mukha kagabi. Ang pagsubok ng baguhan bukas. Jiang Hai, huwag mo akong sisihin kung maningil ako ng kaunting interes ng maaga. Sa araw ng pagsubok, punong-puno ng tao ang pasukan ng Nanyang High School. Isang tingin pa lang ay nakita mo na si Jiang Hai na sentro ng atensyon. Niyakap niya ang kanyang kasintahang si Lin Yating. Umiikot sa itaas ng kanyang ulo ang abis na demonyong dragon. Napapalibutan siya ng grupo ng mga sip-sip. Astig talaga si Boss Jiang. Epikong dragon. Siguradong una sa pagsubok na ito. Hoy, boss, tingnan mo. Hindi ba kuya mo yan si Jiang Lin? Tumingin si Jiang Hai sa direksyong itinuro ng tauhan. Saktong nagtagpo ang inyong mga mata. Boss, hindi ba daga na naguhukay ang tinawag ng kuya mo? Bakit may dalang pagong papunta rito? Mapanuyang sinabi na ang basurang tulad ng daga ay di aalagaan kahit ng aso. Matagal na siguro niyang itinapon. At isa pa, huwag mo na siyang tawaging kuya. Ang ganitong basura, hindi siya karapat-dapat. Lumapit din si Jiang Hai. May peking lungkot sa mukha kuya. Bakit ka pa nagdala ng basurang pagong para mamatay? Malamig kang napangiti, Jiang Hai. Sayang ang talento mo kung hindi ka mag-aartista. Nagnakaw ka na. Ikaw pa ang kumagat pabalik. Mukhang bihasa ka na talaga. Huminto ka sandali. Puno ng pangmamaliit ang iyong tingin basura ay basura. Kahit paagawin mo ang pag-aari ng iba. Hindi nito mababago ang katotohanang basura ka sa kaibuturan. Namula sa galit si Jiang Hai dahil sa iyo. Walang hiya, basura ka na nga, naglalakas loob ka pang sumigaw sa akin. Naging mabangis ang kanyang tingin. Direkta siyang nagutos. Abis, durugin mo ang sirang baluti ng pagong na iyon. Pagkabagsak pa lamang ng salita, ang abis na demonyong dragon ay naging isang sinag ng lilang liwanag at sumugod. Ang matalim na buntot ng dragon ay may kasamang hiyaw ng hangin. Diretsyong hamampas kay Shenbao. Lahat ay naghihintay ng palabas. Ngunit, sa mismong sandaling tumama ang buntot ng dragon sa baluti. Isang mapurol na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Isang madilim na bughaw na panangga ng tubig ang biglang lumitaw. Ganap nitong hinarang ang atake ng demonyong dragon nang walang pinsala. Nagkagulo ang buong lugar. Si Jiang Hai ay tuluyang natigilan. Imposible. Dahan-dahan kang lumingon. May mapanuyang tingin sa mga mata habang tinitingnan siya. Matagal mo nang inaasahan na ang basurang ito ay aatake ng palihim. Jiang Hai, kapag natalo sa salita ay dahas ang sagot. Dahil ikaw ang nauna, huwag mo akong sisihin kung hindi ako magiging magalang. Mag-uutos ka na sana ng kontra-atake. Sa sandaling iyon, tumunog ang kampana. Tapos na ang oras. Opisyal nang nagsimula ang baguhang pagsubok. Sinamantala ni Jiang Hai ang pagkakataon. Hinayla niya si Lin Yating at tumakbo papasok. Bago umalis ay hindi pa nakalimutang manukso. Pagpasok sa lugar ng pagsubok, tingnan natin kung paano ka matatalo. Malamig kang natawa, puno ng paghamak ang mukha. Kasama si Shenbao ay dahan-dahan kang pumasok. Sa loob ng espasyo ng pagsubok, ikaw ay nasa gitna ng isang masukal na gubat. Shenbao, sa pagkakataong ito, kailangan nating makuha ang unang pwesto. Pariing tumango si Shenbao. Umaapaw ang sigla sa laban. Hindi nagtagal, nakilala ninyo ang unang halimaw, isang bronze antas dalawa na kidlat pangil na lobo. Sakto, ikaw ang gagamitin para subukan ang lakas ni Shenbao. May kumpiyansa ang iyong mga mata. Shenbao, depensa ng Xuanwu. Kumilos si Shenbao sa utos. Isang patong ng madilim na bughaw na alon ng tubig ang umikot sa buong katawan. Direkta nitong sinalubong ang kidlat na kagat ng lobo. Pati ang mga pangil ng kalaban ay naipalipad. Kailin Zuan Miss, uli kang nagutos. Binuka ni Shenbao ang bibig at nagbuga ng isang kumpol ng malamlam na bughaw na hamog. Kasabay ng isang malagim na sigaw. Naglaho ang hamog. Sa lupa ay natira na lamang ang isang ganap na nalinis na labi ng enerhiya. Isang galaw. Pagpatay lampas antas sa isang iglap. Hindi mo napigil ang mapangiti. Shenbao, napakahusay mo. Yumuko ka para sana yakapin siya ng mahigpit. Ngunit napansin mong umiiyak pala ang munting nilalang. Tumingin sa iyo si Shenbao gamit ang dalawang pares ng maningning na mata. Umikbi at 2 beses na umimik. Agad mong naunawaan. Ang munting ito ay labis na nasa sabik. Sa pag-alala sa madilim at walang liwanag na lugar sa pamilihan ng 10,000 halimaw. Araw-araw silang hinahamak na parang basura. Halos itinuring pa bilang mga materyales. Sumikip ang dibdib mo sa sakit. Ngayon, sa wakas ay nakaahon na rin. Inabot mo ang kamay at marahang hinaplos ang ulo ni Shenbao. Ang tinig ay napakalambing. Huwag kang mag-alala, hindi na mauulit ang ganoong mga araw. Ipinapangako ko, kayo ay tiyak na magiging pinakamalalakas na halimaw sa buong mundo. Mariing tumango ang 2 munting nilalang. Ang mga luha ay parang kwintas na naputol ang tali. Tahimik na nanumpa sa puso. Habang buhay kitang poprotektahan kahit ikamatay ko. Matapos ang kaunting pahinga, nagpatuloy kayo sa paghahanap ng biktima sa kagubatan. Pinipili ninyo ang mga mukhang mahirap kalabanin. Sa ganitong paraan, pagkalipas ng mahigit 10 minuto, nakilala ninyo ang ikalawang halimaw, isang bronze antas 2 na makamandag na buntot na alakdan. Pangalan, makamandag na buntot na alakdan, antas bronze 2, kasanayan tusok ng lasong buntot. Lasong hamog, Shenbao, atake. Agad na bumalat ang Taiyin Zuan Mist sa alakdan. Sa loob lamang ng ilang segundo,
Ang alakdan ay nalinis at naging isang bangkay. Malinis at mabilis. Kaagad pagkatapos, isang bowl ang liwanag ng enerhiya ang lumabas mula sa katawan ng alakdan. Direktang pumasok sa noo ni Shenbao. Agad mong sinuri ang impormasyon nito. Pangalan Ice Pin, sinaunang malamig na Xuanwu, kalidad alamat. Antas Bronze 2, direktang nag-level up si Shenbao. Bago ka pa man makapagsaya, isang napakalakas na puwersang espiritual ang pumasok sa iyong isipan. Isang malakas na pagsabog. Ang antas mo ay direktang umakyat sa Bronze 2. Ang sarap. Inabot mo ang kamay at hinaplos ang ulo ng munting Xuanwu. Masayang kinikiskis ng munting nilalang ang iyong palad. Pagkatapos nito, dinala mo si Shenbao at sinimulan ng pagwawalis sa buong kagubatan. Kahit antas 1 o antas 2. Basta halimaw, lahat ay tinatapos. Ang puntos mo ay parang nakasakay sa rocket. Biglang sumirit pataas. Kasabay nito, Nanyang High School. Sa loob ng silid ng pagsubaybay ng pagsubok, biglang sumugod papasok ang punong guro na si Liu Yefeng. Mariing nakatitig ang mga mata sa rangkang ng alyansa sa malaking screen. Tao Wu, kumusta? Ilan sa paaralan natin ang nakapasok sa top 1,000? Umiling ang tagapangasiwang si Wu Yang. Mukhang bagsak na bagsak, punong guro. Huwag mo nang itanong, mas mahina pa ang batch na ito kaysa sa nakaraan. Sa ngayon 3 pa lang. Kumunat ang noo ni Liu Yefeng. Lubos ang pagkadismaya, bamantong hininga si Wu Yang. Patuloy pa rin ang upload ng video at si Zhang Hai lang na tumawag ng Epicong Dragon. Ang pilit na nakapasok sa top 200. Nakakuha ng Gradong A. Ang dalawa pang natitira ay nasa labas pa ng 800. Mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Liu Yefeng. Mukhang sa World Challenge laban sa Succubus Clan ngayong taon. Talo na naman tayo. Sa sandaling ito, handa nang ilihis ni Wu Yang ang tingin. Nang biglang may isang pangalan na lumitaw sa pinakailalim ng malaking screen. Nanyang High School, Jiang Lin, punong guro. May nadagdag pa. Napangiti si Wu Yang. Papasok na sana para magbalita ng magandang balita. Bigla, halos lumabas ang mga mata niya sa pagkagulat. Ang pangalang Jiang Lin ay parang baliw na umaakyat pataas. Sa isang kisap mata ay umabot na sa 500. Punong guro, tingnan ninyo. Kakatalikod pa lamang ni Liu Yefeng. Sa napakaikling sandali, ang pangalan ni Jiang Lin ay umakyat na sa 100. Ang puntos sa likod ng kanyang pangalan ay tumataas sa bilis na nakakatakot. 2,000 puntos. Nanlaki bigla ang mga mata ni Liu Yefeng. Ano ba ang nangyayari sa puntos ni Jiang Lin? Parang naka-rocket. Unang pumasok sa isip ni Wu Yang ay may error ang datos. Agad niyang iniulat sa punong himpilan ng alyansa. Ang sagot ay tama ang datos. Sa sandaling iyon, halos mapunit ang ngiti ni Liu Yefeng hanggang tenga. Dahil sa oras na ito, lampas 3,000 na ang puntos ni Jiang Lin. Diretso siyang pumasok sa top 10 ng alyansa. At higit pa, hindi man lang bumabagal ang bilis ng pagtaas. Bilisan, ipakita ang video monitor niya. Sigaw ni Liu Yefeng. Itong si Jiang Lin. Hindi ba siya ang walang kwentang kuya ni Zhang Hai na dagalang ang nasummon? Napagtanto rin ni Wu Yang ang bigat ng sitwasyon. Agad niyang inilabas ang live feed ni Jiang Lin. Ngunit sa sandaling iyon, muling nag-refresh ang rankang sa screen. Unang pwesto, direktang umakyat sa tuktok ang pangalan ni Jiang Lin. Lampas 5,000 na ang puntos. Hindi na ininda ni Liu Yefeng ang kanyang dignidad. Isang hakbang lang ay nasa harap na ng screen. Sa larawan, ikaw ay tumatakbo kasama si Shenbao sa tabi ng sapa. Ang antas mo ay malinaw na umabot na sa bronze antas 4. Shenbao, sigurado ka bang may antas 6 sa unahan? Tanong mo habang hinihingal. Mariing tumango ang munting Xuanwu. Puno ng katiyakan ang mga mata. Ayos, sige gagawin natin. Ngayong araw haharapin natin kung gaano kalakas ang antas 6 na halimaw. Pagkalipas ng 10 minuto, natawid ninyo ang isang maliit na burol. At sa tabi ng sapa ay nakita ninyo ang isang bronze antas 6 na matinik ang likod na oso. Pangalan matinik na likod na oso, antas bronze 6 ang aura pa lang nito. Sapat na ang presyon para hindi makahinga. Paghamon na lampas 2 antas. Medyo nakakakaba, ngunit, may mas hindi mo inaasahang nangyari. Sa lugar, hindi pala ikaw lang ang nandoon. Sa harap ng matinik na likod na oso, isang 5 taong koponan ang unti-unting natatalo. Isa sa kanila ay wasak na ang halimaw. Nakabulagta sa dagwang lupa. Boss Jiang, makakatakas pa ba tayo? Nanginginig ang boses ng isang kasapi. Ano ang kinatatakutan mo? Halos ubos na ang lakas ng halimaw na ito. Sugod, ubusing patayin. Ang mabait mong kapatid na si Zhang Hai. Biglang hinayla ang isang kasamahan at itinulak pasulong. Walang bahid ng awa sa kanyang mga mata. Nakita mo ang lahat ng iyon. Biglang lumamig ang iyong tingin. Talagang napaka-tsamba. Aking mabait na kapatid. Mapanuyang kang natawa. Nagpasya kang manood muna ng palabas. Ang kasamahang itinulak ay agad pinabagsak ng isang hampas ng oso. Hindi man lang pumurap si Zhang Hai. Inabot at muling hinayla ang isa pa. Bilisan, ikaw naman ang sumunod. Zhang Hai, hayop ka. Walang hiya. Bago matalo ay nagbitaw ng huling mura ang kasamahan. Ngunit, hindi man lang natinag si Zhang Hai. Muli niyang itinapon ang huling kasamahan. Kasabay ng senadorya sa kanyang demonyong dragon na hamarang. Upang bigyan siya at si Lin Yating ng oras na makatakas. Saktong-sakto ang sandali, sa mismong oras na babagsak na ang kuko ng matinik na oso. Isang malamlam na bughaw na hamog ng tubig ang agad bumalat dito. Isang masakit na alulong ang umalingaw-ngaw sa loob ng hamog. Nang maglaho ang hamog, isang banta na lang ng mga labi ang naiwan. Luyang natigilan si Zhang Hai.
Hinayla niya si Lin Yating at tatalikod na sana para tumakas. Bigla, parang may bundok na dumagan sa kanyang likod. Hindi siya makagalaw. Mabait kong kapatid. Nagkita na naman tayo. Ang boses mo ay papalapit mula sa malayo. Hindi makapaniwalang lumingon si Jiang Hai. Ji Jianglin, lumapit ka ng may ngiting hindi ganap. Iniabot mo ang kamay at marahang tinapat ang kanyang mukha. Ano, hindi mo na ba kayang bigkasin kahit ang salitang kuya? Kasabay nito, ang bolang enerhiya ng matinik na oso ay pumasok sa noo ni Shenbao. Direktang umakyat ang antas nito sa bronze ikalimang antas. Biglang lumakas ang kapangyarihan ng bigat ng malalim na dagat. Bumulagta si Jiang Hai at lumuhad sa lupa. Si Lin Yating ay tuluyang nadagan at napadapa. Hayop ka, mamatay ka na. Nagdilim ang tingin ni Jiang Hai. Iwinasiwas ng abis na demonyong dragon ang buntot nito. Ang madilim na pamukol ay dumiretso sa iyong mukha. Ngunit, bago pa man tumama ang atake, ito ay matatag na hinarang ng depensa ng Xuanwu ni Shenbao. Jiang Hai, talagang napaka-brutal ng galaw mo. Malamig ang iyong tingin. Walang duda na kanina ay gusto ka talaga niyang wasakin. Huminga ka ng malalim. Isang sipa at tuluyang bumagsak si Jiang Hai sa lupa. Mariin mong inapakan ang kanyang mukha. Ikaw at ang mabubuti mong magulang. Naisip ninyo na ba na darating ang ganitong araw? Jiang Hai, minsan talagang gusto na kitang wasakin. Jiang Lin, nasa trial space ito. Hindi ka pwedeng pumatay. Halos isigay yon ni Jiang Hai. Puno ng takot ang kanyang mukha. Pumatay syempre hindi ko gagawin. Inalis mo ang paa, at tumingin sa demonyong dragon na mariing pinipigil ni Shenbao. Pero ngayon, maniningil muna ako ng kaunting interes. Shenbao, pigilan mo ng mabuti ang sirang dragon na iyon. Mapanukso ang iyong tingin. Humugat ka ng maliit na kutsilyo mula sa dibdib. At mariing sinaksak ang baliktad na kaliskis ng dragon. Lắc lư ba cái trên mặt bàn, lắc lư ba cái trên mặt bàn, lắc lư ba cái trên mặt bàn. Chỉ nghe một tiếng bốp, chỉ nghe một tiếng bốp. Dưới đáy bát rơi ra một nhúm thảo dược đen xì, còn có thêm một mảnh giấy đá ố vàng, còn có thêm một mảnh giấy đá ố vàng. Thiết Đản vội vàng nhặt mảnh giấy lên, trên đó nguệch ngoạc viết mấy chữ Đoàn cốt thảo 7 ngày. Tế du tinh uống liền 7 đêm. Thiết Đản như vớ được cọng rơm cứu mạng, lại cẩn thận sắc thuốc. Đến sáng ngày thứ 8, đến sáng ngày thứ 8, cái chân vốn dĩ đã mất hết cảm giác, cái chân vốn dĩ đã mất hết cảm giác, cái chân vốn dĩ đã mất hết cảm giác, cái chân vốn dĩ đã mất hết cảm giác. Không ngờ thật sự có thể xuống đất đi lại, không ngờ thật sự có thể xuống đất đi lại. Lão đạo sĩ nâng chiếc bát đá lên, lão đạo sĩ nâng chiếc bát đá lên, chỉ vào hai chữ cổ mờ mờ khắc trên thành bát. Tiếp Phúc nói với Thiết Đản: Đồn nhi à, cái bát này không phải vật phàm, là do thần tiên ban cho. Sau này con đang dép cỏ, nghe sư phụ một lời khuyên, nghe sư phụ một lời khuyên, chỉ tặng không bán, giúp thêm cho những người nghèo khổ. Miệng không sạch sẽ chửi là sao chổi. Thiết Đản gật đầu thật mạnh, khắc ghi hai chữ này vào trong tim.